Sa Throne Hall, isang napakalaking lalaki na may makapal na balbas ang nakatayo sa gitna ng bulwagan. Siya ang Sky Heaven Cult Leader. Nung paso, yumuko siya sa Heavenly Demon. Nagbibigay ako ng paggalang sa pinuno ng Divine Cult. At sa kataas-taasang pinuno ng Murm. Nagpasalamat siya sa imbitasyon. Ngumiti ang Heavenly Demon. Maligayang pagdating. Ilang taon na mula noong huli tayong nagkita. Mahigit 10 taon na. Kumusta ka na? Mabuti naman. Salamat sa inyong pag-aalala. Pagkatapos ay napatingin ang Heavenly Demon sa lalaking nasa tabi ni Nung Paso. Isang mungheng may gininto ang balat. Ang Demonic Buddha, Gio Rabin. Salamat sa mahabang paglalakbay. Ngumiti si Gio Rabin. Palaging masaya ang makipagkita sa isang matandang kaibigan. Ngunit alam ng Heavenly Demon na hindi iyon totoo. Tumingin siya kay Nung Paso. Gabi na, sigurado akong pagod ka sa biyahe. Magpahinga muna tayo at magkita bukas. Tumango ang Sky Heaven Cult Leader. Gagawin ko iyon. Pagkalabas nila sa bulwagan, agad na nagsalita si Gio Rabin. Malamig talaga ang Heavenly Demon. Kahit isang tasa ng tsaa ay hindi man lang inialok. Nakakalimutan niyang isa rin akong Supreme. Hindi pinansin ni Nung Paso ang reklamo. Gabi na, hayaan mo na, napailing si Gio Rabin. Dahil gabi na nga kaya dapat mas maayos ang pagtanggap. Patuloy lamang na naglakad si Nung Paso. Tama na ang panggugulo. Hindi ako narito upang makipagkaibigan sa Heavenly Demon. Pakiusap, tumigil ka na. Napangiti ang Demonic Buddha, ngunit agad namang naging seryoso si Nung Paso. Ipakita mo na sa akin ang bangkay. Napabuntong hininga si Gio Rabin. Bukas na lang. Magpahinga ka muna ngayong gabi at tingnan natin ito sa umaga. Ngunit umiling si Nung Paso. Makakatulog naman tayo kapag patay na tayo. Napapikit si Gio Rabin. Hindi niya maintindihan kung bakit napakatitigas ng ulo ng lahat ng taong nakapaligid sa kanya. Halika na, at dinala niya ang Sky Heaven Cult Leader. Samantala, nasa Heavenly Demon Divine Cult. Lumapit si Derang kay Mogok. Dumating na ang Sky Heaven Cult Leader. Tumango si Mogok. Kasama niya ang 10 dakilang demonyo ng Sky Heaven Cult. At 100 Blood Core Elites. Hindi nagulat si Mogok. Si Nung Paso ang ganap na pinuno ng Outer Murm. Taglay niya ang Heaven-Destroying Demonic Art. Ang pinakamakapangyarihang martial art sa buong Outer Murm. Noong nakaraan, ang Blood Cult ay halos kapantay ng Heavenly Demon Divine Cult sa lakas. Ngunit matapos silang maging Sky Heaven Cult, unti-unting hamina ang kanilang impluensya. At ngayon, hindi na sila may kukumpara sa Divine Cult. Nagpatuloy si Derang. Pagkatapos magbigay galang sa Heavenly Demon, dumiretso siya upang suriin ang bangkay ng soul-absorbing Supreme Demon. Ipinatong ni Nung Paso ang kanyang kamay sa bangkay. Tahimik siyang nagmasid. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita siya, sira ang 8 pangunahing meridian. At matinding napinsala ang puso. Nangyari ito dahil sa paulit-ulit na paggamit ng soul arts. Nagulat si Gio Rabin. Ibig mong sabihin, namatay siya dahil sa energy deviation. Umiling si Nung Paso. Iyon ang huling sanhi ng kamatayan. Ngunit bago iyon, nakipaglaban siya sa isang tao. Sa loob mismo ng espasyong nilikha niya. Nanlaki ang mga mata ni Gio Rabin. Sinasabi mong pinatay siya ng isang tao. Tumango si Nung Paso. Sigurado ako. Ang nakapagtataka ay kung paano siya namatay kahit gumagamit siya ng soul arts. Napaisip si Gio Rabin. Sino ang kayang pumasok sa West Illusion Fort? Patayin ang soul-absorbing Supreme Demon. At makatakas ng buhay. Napatingin sa kanya si Nung Paso. Kakaiba, bakit parang nanghuhula ka lamang? Pagkatapos ay itinaas niya ang isang daliri. Agad na naunawaan ni Gio Rabin. Ang Heavenly Demon, siya lamang ang taong may kakayahang gawin iyon. Ngunit umiling siya, hindi siya. Si Yao ay isa sa pinakamahalagang sandata laban sa Orthodox faction. Hindi siya kinamumuhian ng Heavenly Demon. Tahimik na nag-isip si Nung Paso. Kung ganoon, may iba ka bang pinaghihinalaan? Tumango si Gio Rabin. May isa, mas kaina-hinala pa. Sino? Dahan-daang sumagot ang Demonic Buddha. Ang anak ng Heavenly Demon. Si Mogok. Bahagyang nagulat si Nung Paso. Ngayon niya lamang napagtanto. Mula pa sa simula, si Mogok na ang pinaghihinalaan ng Demon Supremes. Hindi ito binanggit ni Gio Rabin sa buong biyahe nila. At ngayon lamang siya isinama sa napakadelikadong usapin. Tumayo siya. Bukas,
Kakausapin natin siya. Kinabukasan, tahimik na yumuko si Mogok. Pagbati sa bagong Supreme ng Outer Mirim. Napangiti si Nung Paso. Matagal na rin. Bata ka pa noong huli kitang nakita. Nabalitaan ko ang iyong pagdating. Sobrang abala ninyo. Ano ang dahilan ng inyong pagpunta? Ngumiti ang cult leader. Umabot na hanggang sa aming kulto ang iyong reputasyon. Umiling si Mogok. Hindi ko karapat-dapat ang ganoong papuri. Tunay kang mapagkumbaba. Umupo silang dalawa habang naghahain ng tsaa si Mogok. Pagkatapos ng ilang sandali, naging seryoso si Nung Paso. Labis na nalulungkot ang iyong ama sa pagkamatay ng soul-absorbing Supreme Demon. Tumango si Mogok. Mahalaga siya sa aking ama. Diretsahang tumingin si Nung Paso sa kanya. At nais kong malaman kung sino ang pumatay sa kanya. Nagkunwaring nagulat si Mogok. Pinatay. Hindi ba't namatay siya dahil sa energy deviation? Sa mismong sandaling iyon, gumalaw ang enerhiya sa mga mata ni Nung Paso. Ngayon, dahil sa eye-enhancing surgery, kitang-kita ito ni Mogok. Isang manipis na pulang linya ng enerhiya. Dahan-daang umikot ito sa kanyang katawan. Mula ulo, hanggang paa, masusing sinusuri ni Nung Paso ang bawat bahagi ng kanyang katawan. Nang dumating ang enerhiya sa kanyang mga mata, walang nangyari. Agad na naunawaan ni Mogok. Sinusubukan itong alamin kung gumamit siya ng blood eye purification water. Ngunit nabura na ng eye-enhancing surgery ang lahat ng bakas. Walang kahit anong nahanap si Nung Paso. Matapos ang ilang segundo, tumayo siya. Falem na ako. Ngumiti si Mogok. Hindi ba kayo mananatili pa ng kaunti? Umiling si Nung Paso. Nakita ko na ang iyong mukha. At ayokong gambling ang isang abalang tao. Pinagtagpo ni Mogok ang kanyang mga kamay. Maraming salamat sa pagbisita. Sana ay bumalik kayong muli. Nagulat si Nung Paso. Talaga, nagpapasalamat ka dahil lamang sa nakita mo akong muli matapos ang maraming taon. Ngumiti si Mogok. Hindi lamang iyon. Tunay akong nagpapasalamat sa inyo. Dahil ang bagong kakayahang natamo niya ngayon ay hindi sana mapapasa kanya kung hindi dahil kay Nung Paso. Tumalikod ang Sky Heaven cult leader at naglakad papunta sa pintuan. Tahimik siyang pinanood ni Mogok. Kahit bago pa man ang kanyang regresyon, hindi kailanman nagkulang si Nung Paso sa pagbibigay sa kanya ng mga bagay na kailangan niya. Hindi naman ito ginagawa ng cult leader dahil gusto niya. Ngunit sa kung anong kakaibang kapalaran, palaging may paraan upang may matanggap si Mogok mula sa kanya. Dahil doon, hindi kailanman nagawang kamuhian ni Mogok ang Sky Heaven cult leader. Paglabas ni Nung Paso mula sa Nirvana Pavilion, nakita niya si Gio Rabin na naghihintay sa labas. Kumusta? Ano ang nalaman mo? Tumigil si Nung Paso. Walang koneksyon si Mogok sa Soul Arts. Nagulat si Gio Rabin. Ipinaliwanag ng cult leader, upang madaig ang isang tao sa loob ng mundong nilikha ng Soul Arts. Kailangan mong magtaglay ng isang pinakamataas na uri ng Buddhist o Taoist martial art. O kaya'y isang teknik na kapantay ng mga iyon. Wala akong naramdamang bakas ng ganoong martial art sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Gio Rabin. Ibig mong sabihin, hindi si Mogok ang pumatay. Tumango si Nung Paso. Tama, seryoso ang mukha ni Gio Rabin. Sigurado ka ba? Bahagyang kumunat ang noo ng cult leader. Bakit mo pa ako dinala rito kung hindi mo rin pala ako pagkakatiwalaan? Agad na napagtanto ni Gio Rabin ang pagkakamali niya. Napakahalagang bagay kasi nito. Gusto ko lang makasiguro. Huwag kang magalit. Ngunit kalmado lamang si Nung Paso. Sigurado ako. Tumango si Gio Rabin. Kung ganoon, kailangan nating ipatawag ang iba pang Demon Supremes. Kailangan nilang marinig ito mula mismo sa iyo. Ngunit umiling si Nung Paso. Hindi na kailangan. Sabihin mo na lamang sa kanila ang sinabi ko. Pareho rin ang magiging mensahe. Nagulat si Gio Rabin. Ayos lang ba iyon? Bakit hindi? Wala nang naisagot ang demonic Buddha. Sa huli ay tumalikod siya. Sige, kakausapin ko sila. Tahimik na pinanood ni Nung Paso ang kanyang kaibigan habang bumababa ito sa hagdan. Pagkaalis ng demonic Buddha, muli siyang lumingon sa Nirvana Pavilion. Naging seryoso ang kanyang mukha. Paano niya nagawa iyon? Paano napatay ni Mogok ang soul-absorbing Supreme Demon? Nang gabing iyon, kasama ni Mogok si Qianpa. Naalis na natin ang hinala. Hindi na nila iniisip na tayo ang pumatay sa soul-absorbing Supreme Demon. Masusing tiningnan ni Qianpa si Mogok.
Pero paano mo nalinlang ang mga mata ni Nung Paso? Ngumiti si Mogok. Hindi naman ako ang pumatay. Magdamag tayong naginuman noong araw na namatay si Yao. Hindi na nakipagtalo si Qianpa. Sa halip ay nagbabala siya. Huwag kang masyadong magpakampante. May ilan pa rin sa 7 Demon Supremes na hindi naniniwala sa sinabi ni Nung Paso. At ang pinakahinala sa lahat ay si Gio Rabin. Napailing si Qianpa. Hindi siya makapaniwala na ang demonic Buddha ay naghihinala pa rin sa pinakamalapit niyang kaalyado. Biglang nagsalita si Mogok. Qianpa, ano, kung sakaling magsimula ka ring maghinala sa akin tulad niya, sabihin mo agad sa akin. Nagulat ang Blood Heaven Sword Demon. Bakit mo naman sinasabi iyan? Ngumiti si Mogok. Darating ang panahon na baka nakangiti pa tayo habang magkasama, pero nakatutok na ang mga espada natin sa leeg ng isa't isa. At magiging masakit ang araw na iyon. Tahimik na nakinig si Qianpa. Kapag may nakita kang mali sa akin, kapag may bagay kang hindi nagustuhan, huwag mo itong kimkimin. Huwag mong hayaang maging sama ng loob. Tapat mong sabihin sa akin. Direktang tumingin siya sa mga mata ni Qianpa. Sa tingin ko, naman ay napatunayan ko ng kaya kong tanggapin ang sarili kong mga pagkukulang. Kaya huwag mong isipin kung paano ako magre-react. Sabihin mo lang ang gusto mong sabihin. Matagal siyang tinitigan ni Qianpa. Pagkatapos ay nagtanong ito, at kung baligtad ang mangyari. Napakurap si Mogok. Anong ibig mong sabihin? Ano ang gagawin mo kung dumating ang araw na hindi mo na ako matiis? Kung maisip mong hindi na ako bagay sa bagong daang tinatahak mo. Habang tumatagal, baka magmukha na lamang akong isang makaluma at nakakainip na matanda. Seryoso ang tingin ni Qianpa. Kapag nawala na ang lahat ng paghanga mo sa akin, aalisin mo rin ba ako? Napatahimik si Mogok. Hindi niya inakalang itatanong iyon ng Blood Heaven Sword Demon. Para bang tinatanong nito, papatayin mo rin ba ako balang araw? Dahan-daang ngumiti si Mogok. Sa demonic path ko, hindi kasama ang pagsira ng mga mesa sa tavern. At lalong hindi kasama ang pagpatay sa mga kaibigan. Napakurap si Qianpa. Kaibigan mo ako. Lumapit si Mogok. At oo, kaibigan kita. Hindi maitago ni Qianpa ang kanyang pagkagulat. Nagpatuloy si Mogok. Kung magkaroon man ako ng problema sa iyo, sasabihin ko iyon ng direkta. Hindi ko babasahin ang mood mo. Hindi ko iisipin kung masasaktan ka. Tapat kong sasabihin kung ano ang nasa isip ko. Tumawa siya. Sasabihin kong masyado ka nang nakakulong sa mga lumang kaugalian. At naging nakakainip ka na. Pagkatapos tatanungin kita kung saan napunta ang dating Qianpa na kinilala ko. At sasabihin kong ibalik mo siya. Napatulala ang Blood Heaven Sword Demon. Pagkatapos ay hahanapan natin ang paraan kung paano muling magkakasundo. At kung wala talaga, kung hindi talaga ako magbago. Ngumiti si Mogok. Kung ganoon, wala tayong magagawa. Magpapatuloy tayo habang pinahahalagahan ang magagandang alaala ng nakaraan. Nagpatuloy si Mogok. Kung hindi ka magsisikap na magbago, maglalaban tayo. Ngunit ngumiti siya pagkatapos sabihin iyon. Kung tutuusin, ang isang maayos na santukan ay magandang paraan para malinawan ang lahat. Kahit sino pa ang tama o mali. Natigilan si Qianpa. Hindi niya inaasahan ang sagot na iyon. Matagal niyang tinitigan si Mogok. Para bang may hinahanap siya sa mga mata nito. Ngunit hindi umiwas ng tingin si Mogok. Diretso rin niyang sinalubong ang titig ng Blood Heaven Sword Demon. At biglang, humalaklak si Qianpa. Malakas. Tunay na malakas. Tahimik lamang si Mogok habang pinapanood siya. Makalipas ang ilang sandali, huminto sa pagtawa ang matanda. Tumangala siya sa buwan. Pagkatapos ay tumayo. Mogok, may kailangan akong itama sa sinabi ko kanina. Nagtaas ng kilay si Mogok. Ano iyon? Tahimik na tumingin sa langit si Qianpa. Mali ako noong sinabi kong puro kamalasan lamang ang laman ng buhay ko. Pagkatapos sabihin iyon, nagsimula siyang maglakad palayo. Tahimik siyang pinanood ni Mogok. At sa sandaling iyon, parang may narinig siyang tunog. Ang tunog ng pintuan ng puso ni Qianpa na bahagyang bumukas pa. Ngumiti si Mogok. Tumangala rin siya sa buwan. Ipagpapatuloy ko ang paghahanap sa tunog na ito. Sa kanya, ang pintuan ng puso ay isang sandata na kasing halaga ng 9 calamities demonic art. Sa tuwing may taong nagbubukas ng puso sa kanya, pakiramdam niya ay lumalago rin siya. Habang nakatingin sa buwan, napaisip siya,
Anong klaseng tunog kaya ang naririnig ngayon ni Wamugi? Kinagabihan, nagmumuni-muni si Magok nang bigla niyang maramdaman ang presensya ng isang tao. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Paglabas niya ng silid, nakita niya ang Sky Heaven Cult Leader. Sinong Paso? Naparito kayo sa ganitong oras. Ngumiti ng bahagya si Paso. May kailangan akong sabihin sa iyo. Nagtaka si Magok. Nag-iisa lamang ang cult leader. Wala kahit isang kasama. Pumasok tayo sa loob. Ngunit umiling si Paso. Mahalaga ito. Sumama ka sa akin. Pagkasabi nito, nagbago ang paligid. Sa isang iglap ay napunta sila sa isang walang laman at puting dimensyon. Agad itong nakilala ni Magok. Ito ang parehong lugar na ginamit ni Yao. Ang mundo sa loob ng soul art. Tumingin si Paso sa kanya. Hindi ba pamilyar sa iyo ang martial art na ito? Nagtimpi si Magok. Ngayon ko lang ito nakita. Naningkit ang mga mata ni Paso. Seryoso ka ba? Hindi mo nakita ang lugar na ito nang labanan mo ang soul-absorbing Supreme Demon. At hindi mo siya pinatay rito. Kalmadong sumagot si Magok. Hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Napabuntong hininga si Paso. Naniniwala ang culto na namatay si Yao dahil sa energy deviation. Ngunit hindi ako naloloko. Ang pagkamatay niya ay mukhang energy deviation lamang dahil namatay siya sa loob ng mundong nilikha ng soul-absorbing art. Tahimik na tumingin si Magok sa kanya. May ebidensya ba kayo? Wala. Diretsyong sagot ni Paso. Hindi ko rin alam kung paano mo siya pinatay. Pero alam kong ikaw ang pumatay sa kanya. Nagkunwaring nagulat si Magok. At bakit kayo ganoon kasigurado? Napatingin si Paso sa kanya. Dahil hindi kita mabasa. Natigilan si Magok. Nagpatuloy ang cult leader. Sa buong buhay ko, nabasa ko ang napakaraming tao. Ngunit ikaw, hindi kita mabasa. At dahil doon, naniniwala akong ikaw ang pumatay kay Yao. Huminto siya sandali. At marahil, kaya mo rin akong patayin. Napangiti si Magok. Sa loob-loob niya, tama ang pagsusuri ng lalaki. Napakatumpak pa nga. Hinding-hindi ko inakalang ang isang taong kasing talino ninyo ay magkakamali ng ganito. Ngunit hindi nagpatinag si Paso. Huwag kang mag-alala. Hindi ako naparito upang pukawin ka. Ayaw kong mamatay sa lugar na ito tulad ng soul-absorbing Supreme Demon. Napagtanto ni Magok na hindi mayabang sinong Paso. Hindi nito ino-overestimate ang sarili nitong kakayahan. Kaya kung sigurado kayo, bakit hindi ninyo sabihin sa Demon Supremes? Magkakagulo kapag nalaman nilang lihim na ipinasa ng Heavenly Demon sa akin ang 9 Calamities Demonic Art. Sigurado akong gustong-gusto marinig iyon ng kaibigan ninyo. Bahagyang ngumiti si Paso. Walang kaibigan sa Merm. Nagkikita lamang ang mga tao kapag kailangan. Ako at si Gio Rabin ay walang pinagkaiba sa iba. Nag-isip si Magok. Mukhang hindi pala ganoon kalapit ang relasyon ng dalawa gaya ng inaakala niya. Ano ba talaga ang gusto ninyo sa akin? Tahimik na sumagot si Paso. Isipin mo itong kabutihang loob ko. Gusto ko lamang tiyakin na maaalala mo yun. Napangiti si Magok. Parang may nangyari nga sa pagitan ng Sky Heaven Cult Leader at ng 7 Demon Supremes. Pagkatapos ay umiling siya. Wala naman kayong nagawang pabor sa akin. Nagulat si Paso. Ipinaliwanag ni Magok. Hindi ninyo sila masasabihan. Wala kayong ebidensya. Dahil tama siya. Pero maaari kong sabihin na pinaghihinalaan kita. Ngumiti si Magok. Mas makakatulong pa nga iyon sa akin. Napatigil si Paso. Paano? Kapag sinabi ninyong pinaghihinalaan ninyo ako, iisipin ng Demon Supremes na sapat ang lakas ko upang patayin ang soul-absorbing Supreme Demon. At maniniwala silang ipinasa na sa akin ng ama ko ang 9 Calamities Demonic Art. Kahit wala silang kasiguruhan, hinding-hindi nila ako mamaliitin. Sa halip, mas madali kung makokontrol ang sitwasyon. Tuluyang natigilan si Paso. Ngayon lamang niya napagtanto. Hindi niya nailigtas si Magok. Sa kabaligtaran, siya pa ang napigilan nito. Ngumiti si Magok. Kung gusto ninyo talagang tulungan ako, gawin ninyo itong totoong pabor. Hindi makapaniwala sinong Paso. Sa loob lamang ng ilang salita, binaligtad ni Magok ang buong sitwasyon. Sa ibang silid, makikita ang samot-saring mahahalagang kayamanan. Kasama rito ang Thunder Bell. Sa gitna ng silid, may isang lalaking walang pang-itaas na kasuotan at mahaba ang buhok na nakaupo ng tahimik. May bakal na kwelyo sa kanyang leeg.
At ang kadena mula rito ay nakakabit mismo sa Thunder Bell. Siya ang tagapagbantay ng kampana. Lumapit si Nung Paso sa lalaki. Ano sa tingin mo? Napasimangot ang lalaki. Lintik kang bastardo. Bakit mo ako tinatanong? Hindi sumagot si Paso. Sa halip ay itinaas niya ang isang daliri. Ikaw lang ang tao rito. Wala na akong ibang mapagtatanungan. Umismid ang lalaki. Tanungin mo ang Grim Reaper na nasa likod mo. Kapag namatay ka, saka mo siya tanungin. Nagtaas ng isa pang daliri si Paso. Sinabi ng kamatayan na mauuna kang mamatay kaysa sa akin. Kaya hindi mo makikita ang kamatayan ko habang sumisigaw ka. Baboy na bastardo, masarap bang mabuhay ng napakahaba? Muli na namang nagtaas ng daliri si Paso. 2 mura na lang ang natitira sa iyo. At 2 beses ka pang pwedeng magsalita ng walang galang sa akin. Teka, bakit napakasama ng mood mo ngayon? Galit na galit ang lalaki. Paano kaya kung ikaw ang nakakadena rito? Itinaas ni Paso ang isa pang daliri. Isa na lang ang natitirang pagkakataon. Ngunit wala itong pakialam. Inalag niya ang kanyang mga kadena sa sobrang inis. Biglang pamitik si Paso. Nagbago ang paligid. Sa isang kisap mata ay napunta sila sa isang malawak na damuhan sa ilalim ng malinaw na kalangitan. Kinuha ni Paso ang isang susi mula sa kanyang kwintas. At binuksan ang kwelyo sa leeg ng lalaki. Agad na tumakbo ang lalaki. Parang batang matagal na nakulong. Masayang masaya siyang naramdaman muli ang damo sa kanyang mga paa. Humiga siya sa damuhan. Pinakiramdaman ang sikat ng araw. Ang hangin. Ang amoy ng lupa. Dahan-dahan siyang tumingala sa bughaw na langit. Ngunit biglang hamarang si Paso sa kanyang paningin. Ninas agad siya. Oy, dambuhalang cult leader. Umalis ka nga riyan. Hinaharangan mo ang langit. Itinaas ni Paso ang kanyang hinlalaki. Ipinapahiwatig nito na ubos na ang pagkakataon ng lalaki. Mali ang langit na iyan. Tahimik na tumingin ang lalaki sa kalangitan. Cult leader, miss na miss ko ang pekeng langit na ito. Kaya pwede bang tumabi ka? Matalim na tumitig si Paso. Pinapayagan niyang murahin siya ng lalaking ito o magsalita ng walang galang ng 5 beses bawat araw. At kahit minsan ay lumalampas ito sa hangganan, pinagtitiisan niya pa rin. Dahil ang lalaking ito ang may pinakamatalas na isip sa buong Sky Heaven cult. Ito rin ang dahilan kung bakit ginawa niya itong military advisor ng culto. Kung gusto ni Paso ang payo nito, kailangan niyang tiisin ang mga insulto nito. At sa halos lahat ng pagkakataon, tama ang mga payo nito. Hindi kailanman sinubukan ni Paso na pasunurin ang lalaki gamit ang pagpapahirap. Alam niyang wala itong kapit sa buhay. Kapag masyado niya itong pinilit, pipiliin lamang nitong mamatay. Isa itong tao na walang dahilan para mabuhay. Ngunit sa kabila nito, hindi rin ito piniling kitilin ang sarili nitong buhay. Minsan ay tinanong ni Paso kung bakit hindi ito nagpapakamatay. Ngunit hindi siya nito sinagot. Tahimik na nagsalita ang cult leader. Ginawa ko ang sinabi mo. Pinakita ko ang aking mabuting kalooban kay Mogok. Pero humingi siya ng partikular na kapalit. Walang anumang gulat na lumitaw sa mukha ng advisor. Talaga bang siya ang magiging tagapagmana? Tanong ni Paso. Sa halip na sumagot, nagtanong ang advisor. Siya ba talaga ang pumatay sa soul-absorbing supreme demon? Sigurado ako. Tumango si Paso. Bahagyang natawa ang advisor. Kung hindi isang taong tulad ni Mogok, sino pa? Isipin mo, 20 taong gulang pa lamang siya. Ngunit napatay niya ang soul-absorbing supreme demon. Dapat imposible iyon. Tahimik na, sumagot si Paso. Napakahusay ng kakayahan niya. Tumingin sa kanya ang advisor. Natatakot ka bang baka pati ikaw ay patayin niya? Napangiti si Paso. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi. Ang isang taong kayang pumatay ng Demon Supreme ay kayang pumatay ng kahit sino. Tumango ang advisor. Mas lalong kailangan natin siyang bantayan. Nagtaas ng kilay si Paso. Bakit? Matalim ang tingin ng advisor. Talaga bang naniniwala kang hindi alam ng Heavenly Demon na pinatay ng ikalawang anak niya ang soul-absorbing Supreme Demon? Natigilan si Paso. Alam niya. Alam niya. Diretsyong sagot ng advisor. Ang Heavenly Demon ng henerasyong ito ay hindi ordinaryong tao. Isa siyang tao na may napakalaking ambisyon. Tahimik na nakinig si Paso. Nagpatuloy ang advisor. Alam mo ba kung bakit siya nananatiling tahimik? Ano? Napabuntong hininga ang advisor. Subukan mong mag-isip minsan.
Imbes na puro pagkain ang ginagawa mo araw-araw. Napalingon si Paso. Insulto ba iyon? Agad na kumalma ang advisor. Hindi, pinapayuhan lang kitang gamitin ang utak mo. Hindi natuwa si Paso. Ayaw ko niyan. Ikaw na ang mag-isip para sa ating dalawa. Kung ako rin ang mag-iisip, wala nang dahilan para panatilihin kitang buhay. Napahawak sa noo ang advisor. Pagkatapos ay nagpaliwanag siya. Kapag ang isang pambihirang tao ay nananatiling tahimik, iisa lang ang dahilan. Naghahanda siya para sa isang napakalaking hakbang. Naningkit ang mga mata ni Paso. Gusto bang pag-isahin ng Heavenly Demon ang Central Plains? Umiling ang advisor. Hindi ko alam. Nagpatuloy ang advisor. Ang tanging bagay na sigurado ako. Maaaring inutusan ng Heavenly Demon si Mogok. O kaya naman, hinayaan niya itong mangyari ng kusa. Nanahimik sinong Paso. Ipinaliwanag ng advisor ang kanyang iniisip. Ang Murm Alliance ay itinuturing ang soul-absorbing Supreme Demon bilang isa sa pinakamapanganib na Demon Supremes. Kinatatakutan nila siya gaya ng pagkatakot nila sa iyo. At gayon paman, pinayagan ng Heavenly Demon na patayin siya ng sarili niyang anak. Naningkit ang mga mata ni Paso. Nagpatuloy ang advisor. Balak ng Heavenly Demon na palitan ang 8 Demon Supremes. Papalitan niya sila ng mga taong lubos na tapat sa kanya. At kapag natapos siya sa mga Demon Supremes, saan sa tingin mo siya susunod na gagalaw? Hindi nag-atubiling sumagot si Paso. Sa amin, tumanggo ang advisor. Tama, ang Heavenly Demon ng henerasyong ito ay hindi maglulunsad ng digmaan laban sa Murm Alliance habang may posibleng kalaban sa kanyang likuran. Maaaring gamitin niya tayo bilang pangunang hukbo. O baka naman alisin niya muna tayo bago niya simulan ng tunay na digmaan. Hindi nagustuhan ni Paso ang naririnig. Napansin iyon ng advisor. May hangin ng pagbabago na umiihip sa Divine Cult. At mamamatay ang sinumang hindi makaramdam nito. Namuhay ng hiwalay sa mundo si Yao. Kaya hindi niya naramdaman ang hangin. At iyon ang dahilan kung bakit siya namatay. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso kay Paso. Kailangan mong magpasya. Magtatago ba tayo sa likod ng pader ng 8 Demon Supremes? O sa likod ng pader ng Heavenly Demon? Nagulat si Paso. Gusto mong piliin natin ang Heavenly Demon? Tumanggo ang advisor. Mananalo siya. Tahimik na nagtanong si Paso. Bakit ka sigurado? Sumagot ang advisor. Dahil ang Heavenly Demon na si Gyo Wujin ay isang pambihirang tao. Hindi siya magsisimula ng labanang wala siyang tsansang manalo. Pagkatapos ay sinabi niya ang tunay niyang mungkahi. Kailangan nating mapalapit kay Mogok. Ano man ang mangyari, napataas ang kilay ni Paso. At paano ko gagawin iyon? Bigyan mo siya ng regalo. Anong klaseng regalo? Ngumiti ang advisor. Ibigay mo sa kanya ang bagay na pinakaayaw mong ibigay. Kapag nagawa mo yun, mabubuhay tayo. Pagkasabi nito ay humiga siyang muli sa damuhan. Sapat na ang mga payo ko para sa araw na ito. Ngayon, umalis ka na. At tigilan mo na ang panggugulo sa akin. Nang umatras si Paso, biglang humalaklak ang advisor. Para siyang baliw. Parang nawala ang talino na ipinakita niya kanina. Nakatingin lamang siya sa bughaw na langit. Punong-puno ng saya ang kanyang mukha. Mistulang nalasing siya sa tanawin. Biglang pamitik si Paso. Tama na. Unti-unting naglaho ang langit. Nataranta ang advisor. Sandali, bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Ngunit huli na, sa isang iglap ay bumalik sila sa realidad. Lintik kang bastardo, nagmakaawa na nga ako. Patuloy ang reklamo ng advisor. Ngunit hindi na nakikinig si Paso. May ibang bagay na siyang iniisip. Ano ang dapat kong iregalo kay Mogok? Ilang araw matapos iyon, dumating sinong Paso sa tirahan ni Mogok. Magalang siyang sinalubong ng binata. Pumasok kayo, umiling ang cult leader. Hindi maaari, maglakad tayo. Muling nagbago ang paligid. Sa pagkakataong ito ay nasa gitna sila ng isang malawak at tuyong disyerto. Malakas ang hanging umiihip. Tahimik na pinagmasdan ni Paso ang paligid. Napakalungkot ng lugar na ito. Pero ito ang aking bayan. Ngumiti si Mogok. Maganda rito. Payapa. Anyayahan ninyo ako rito balang araw. Gagawin ko. Tahimik silang naglakad. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita si Paso. Pinag-isipan ko ang sinabi mo. At tama ka, wala akong ipinakitang tunay na kabutihang loob. Pagkatapos ay may inilabas siyang aklat mula sa loob ng kanyang damit.
Iniabot niya iyon kay Mogok. Nanlaki ang mga mata ng binata. Ang librong ito, isa itong martial art, isang teknik na kayang lumikha ng hiwalay na espasyo. Tahimik na nakinig si Mogok. Ang pangalan nito ay Space-Time Transference Illusion Art. Ang mga tunay na nakapagmana lamang ng authentic demonic arts ng blood cult ang maaaring gumamit nito. Maingat na tiningnan ni Mogok ang aklat. Hindi niya inaasahang ibibigay ito ng cult leader. Nagpatuloy si Paso. Ngayong patay na ang soul-absorbing supreme demon. Ako na lamang ang may kakayahang gamitin ng tama ang teknik na ito. Sa oras ng panganib, makapapasok ka sa hiwalay na espasyong nililikan nito. At sa sandaling makapasok ka roon, mabubura ang presensya mo sa tunay na mundo. Napatingin si Mogok sa disyerto. Alam niyang tama ang sinasabi ng cult leader. Isa itong napakahalagang escape technique. Isang trump card na kayang magligtas ng buhay sa pinakamapanganib na sandali. Tinitigan niya si Paso, parang sinusubukan niyang unawain ang tunay nitong hangarin. Sa kanyang isip ay sunod-sunod na pumasok ang mga alaala. Mula sa Sky Heaven cult niya nakuha ang Thunder Bell. Mula rin sa kanila niya nakuha ang Blood Eye Purification Water. At ngayon, ibinibigay naman sa kanya ang Space-Time Transference Illusion Art. Hindi niya maiwasang isipin. Talaga bang nakatadhana akong magkaroon ng malalim na ugnayan sa Sky Heaven cult leader? Napansin ni Paso ang kanyang pagtitig. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Diretsyong nagtanong si Mogok. Ano ang gusto ninyo? Tahimik na tumingin si Paso sa malalayong bato. Humagupit ang hangin. Unti-unting nabuo ang isang buhawit. At tinangay nito ang alikabok at maliliit na bato sa paligid. Sawa na akong huminga ng alikabok na ito. Agad na naunawaan ni Mogok. Gustong lumawak ng Sky Heaven cult papunta sa Central Plains. At kailangan ni Paso ng tulay para mangyari iyon. Kung tutulungan mo akong gawin ang unang hakbang, ibibigay ko sa iyo ang Space-Time Transference Illusion Art. Tahimik na tumingin si Mogok sa kanya. At bakit ninyo iniisip na may kapangyarihan akong gawin iyon? Tumango sinong Paso. Alam ko, ang Heavenly Demon lamang ang makapagpapasya tungkol dyan. Tahimik na sumagot si Mogok. At kailangan ding sumang-ayon ang Demon Supremes. Ngumiti si Paso. Iyon mismo ang dahilan kung bakit ibibigay ko sa iyo ang secret manual na ito. Napataas ang kilay ni Mogok. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Huminga ng malalim si Paso. 2 araw mula ngayon, may pagpupulong ako kasama ang Heavenly Demon. Pag-uusapan namin ang pagpasok ng Sky Heaven cult sa Central Plains. Iniangat niya ang manual. At kapag dumating ang oras na iyon, gusto kong tumabi ka sa akin. Tulungan mo akong kumbansihin ang iyong ama. Tumingin siya kay Mogok. Ibibigay ko sa iyo ang manual na ito kapalit lamang ng iyong salita. Hindi mahalaga kung magtagumpay o mabaigo tayo. Nagulat si Mogok. Napakagaan ng hinihingi ng lalaki. Sa totoo lang, parang ibinibigay na lamang nito ang manual ng libre. Umiling siya. Maling paraan iyan. Hinding-hindi papayagan ng ama ko ang Sky Heaven cult na makapasok sa Central Plains. Kahit gaano pa natin siya kumbansihin. Napabuntong hininga si Paso. Kung ganoon, ano ang dapat naming gawin? Sa katotohanan, hindi naman balak ng Heavenly Demon Divine Cult na wasakin ang Sky Heaven cult. Ngunit hindi rin makatuwiran na hayaan silang manatiling isang malayang puwersa na maaaring maging kaaway anumang oras. Mas mabuting bantayan ang mga posibleng kaaway ng malapitan. Habang iniisip ni Mogok ang isasagot, iniunat ni Paso ang kanyang kamay. At direktang iniabot ang manual. Mabibigyan ba ako nito ng sagot? Tahimik na tinanggap ni Mogok ang aklat. Sapat na ito, makakakuha kayo ng sagot. Alam niyang determinado si Paso na makuha ang kanyang loob. Napangiti siya, at kung kunin ko lang ito, pero hindi ko kayo bigyan ng maayos na solusyon. Hindi nag-atubiling sumagot si Paso. Magiging pinakamasamang cult leader ako sa kasaysayan ng Sky Heaven cult. At sisirain ko rin ang relasyon ko sa 8 Demon Supremes. Sa puntong magiging imposible na para sa iyo ang trono ng Heavenly Demon. Napatawa si Mogok. Pagkatapos ay nagsalita siya. Kung gusto ninyong makapasok sa Central Plains, kailangan ninyong makialam sa succession dispute ng West Illusion Fort. Nagulat si Paso. Ang West Illusion Fort. Tumango si Mogok. Hindi ganap na namanan ng mga alagad ni Yao ang kanyang pamana. Kaya kakailanganin nila ng tulong.
Pumili kayo ng tagapagmana na tunay na nagtitiwala sa inyo. Isang taong handang matuto, at suportahan ninyo siya. Tahimik na nakinig si Paso. Ipinaliwanag pa ni Mogok, kapag naging guro kayo ng susunod na soul-absorbing Supreme Demon, iyon ang magiging unang hakbang ninyo papasok sa Central Plains. Pagkatapos ng pagpupulong, bumalik si Nung Paso sa silid ng mga kayamanan. Naupo siya ng mabigat, at napabuntong hininga. Talagang nakakapagod kapag may bagay na pag-aari mo na kinukuha ng iba. Tumingin siya sa kanyang advisor. Ibinigay ko kay Mogok ang Space-Time Transference Illusion Art. Gaya ng ipinayo mo, pero hindi pa rin ako sigurado kung tama ang ginawa ko. Nagulat siya nang marinig ang sagot. Magaling, napakurap si Paso. Karaniwan ay minumura siya ng advisor sa mga ganitong sitwasyon. Ngunit ngayon, pinuri siya nito, dahil doon ay lalo siyang naging maingat. Sa karanasan niya, kapag sobrang magalang ang advisor, may masamang mangyayari. Ano ba? Alam mo ba kung anong mungkahi ang ibinigay ni Mogok? Alam ko, diretsyong sagot ng advisor. Pinayuhan kanyang makialam sa succession dispute ng West Illusion Fort. Nanlaki ang mga mata ni Paso. Paano mo nalaman? Umiling ang advisor. Iyan ang pinakamahusay na paraan na mayroon tayo. Lalong nabigla si Paso. Kung alam mo pala, bakit hindi mo nalang sinabi sa akin? Bakit mo pa ako pinapamigay ng napakahalagang manual? Hindi sumagot ang advisor. Sa sobrang inis ni Paso, tumayo siya. At bakit mo ako pinapamigay ng ganoon kaalagang martial art? Malamig na tumingin ang advisor. At ano ang gagawin mo kung hindi ko sasagutin? Ako ang cult leader. Seryosong sabi ni Paso. Handa ka na bang mamatay ngayon? Ngunit nanatiling kalmado ang advisor. Hindi solusyon ni Mogok ang binili natin, kundi isang pagkakataon. Napakurap si Paso. Pagkakataon. Tumango ang advisor. Isang pagkakataon para mailagay si Mogok sa ating panig. At kung gusto mong maging matatag ang alyansa ninyo, maaaring kailanganin mong magbayad ng paulit-ulit sa hinaharap. Tahimik na nag-isip si Paso. Talaga bang ganoon siya kahalaga? Talaga bang naniniwala kang magiging heavenly demon siya? Umiling ang advisor. Hindi ko alam. Natigilan si Paso. Iyon ang sagot mo. Hindi mo alam. Napabuntong hininga ang advisor. Hindi ko kayang makita ang hinaharap. Paano ko malalaman? Para kay Paso, napakatangang sagot iyon. Ngunit hindi pa tapos ang advisor. Kung naibigay mo na rin naman ang manual, bakit ka pa nag-aalala? Napasimangot si Paso. Dahil napakahalaga ng manual na iyon. Tahimik lamang ang advisor. Unti-unting kumalma ang cult leader. Napabuntong hininga siya. At ngayon, ano ang dapat kong gawin? Agad sumagot ang lalaking nakakadena. Kaibiganin mo si Mogok. At gawin mo ang sinasabi niya. Napasimangot si Paso. Hindi ko gagawin iyon. Hindi natin alam kung anong klaseng madidilim na ambisyon ang itinatago niya. Susundin ko lamang ang sarili kong pasya. Biglang sumigaw ang tagapayo. Manahimik ka. Nagulat si Paso. Itinuro siya ng tagapayo. Nakakaawa kang tanga. Nakuha mo na ang momentum ng magbigay ka ng regalo at nakatanggap ng magandang reaksyon. Bakit patuloy kang nagdududa na parang inutil? Ganyan namamatay ang mga tao. Sa walang kwentang hinala, gustong sumagot ni Paso, ngunit pinigilan niya ang sarili. Ano ba ang pagkakapareho ng mga taong namamatay ng walang kabuluhan sa MERM? Tanong niya. Sumagot ang tagapayo. Hindi nila ginagamit ang utak nila kapag kailangan. At ginagamit naman nila ito kapag hindi dapat. Kapag dapat silang maniwala hanggang kamatayan, hindi sila naniniwala. Kapag dapat silang magduda, bigla naman silang nagtitiwala. Kaya sila namamatay. Habang nakikinig, tahimik na binibilang ni Paso kung ilang beses na siyang minura. Napansin iyon ng tagapayo. Tumigil ka sa pagbibilang. Bago ko paputulin ang mga daliri mo. Wala na akong sisiguting tanong ngayon. Manahimik ka maliban na lang kung balak mo talaga akong patayin. Pagkasabi niya noon, dinala siya ni Paso sa paborito nitong kapatagan. Agad namang kumalma ang lalaki. Parang gamot sa kanya ang tanawin ng langit. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay tumingin kay Paso. Ano na naman ang bumabagabag sa iyo? Natulala si Paso. Kanina lamang ay galit na galit ang lalaki. Ngayon ay parang ibang tao na. Samantala, nasa silid pagsasanay si Mogok. Nakapikit siya habang iniipon ang kakaibang enerhiya sa paligid ng kanyang katawan. Pinilit niyang kontrolin ang enerhiyang iyon. Bumuhos ang pawis sa kanyang katawan.
Masakit ang proseso, ngunit hindi siya huminto, lalo pa niyang pinakawalan ng enerhiya. Kumalat ito sa buong silid. Unti-unting nagsimulang mabaluktot ang espasyo sa paligid niya. Maya-maya ay iminulat niya ang kanyang mga mata. At tumayo, napangiti siya. Sa wakas, nakalikha siya ng sarili niyang walang laman na mundo. Ang parehong dimensyong ginagamit ng soul-absorbing Supreme Demon at ng Sky Heaven Cult Leader. Masaya si Magok sa kanyang tagumpay. Umabot siya ng 4 na oras bago matagumpay na may sigawa ang Space-Time Transference Illusion Art. Naalala niya ang sinabi ni Paso. Kahit ang mga henyo ay nangangailangan ng ilang araw ng pagsasanay bago magamit ang teknik. Ngunit siya, nakagawa nito sa loob lamang ng 4 na oras. Ikinuyong niya ang kanyang kamao. Kailangan kong paikliin pa ang oras. Hanggang sa magamit ko ito ng kasing laya nila. Tumingin siya sa paligid. Walang laman ng mundo. Naalala niya kung paano nakalikha si Yao ng mga bangin. At kung paano nakalikha si Paso ng isang malawak na ilang. Napangiti siya. Isang araw, lilikha rin ako ng sarili kong mundo. Lumipat ang eksena sa silid ni Paso. Naroon ang demonic Buddha, si Gio Rabin. Nakatitig siya sa nakakadenang tagapayo. Lumapit siya rito at iwinagayway ang kamay sa harap nito. Bago pa niya ito mahawakan ay nagsalita si Paso. Ano ang ginagawa mo rito sa ganitong oras? Ibinaba ni Rabin ang kanyang kamay. Narinig kong nakipagkita ka kay Magok. Tumango si Paso. Gusto ko siyang makilala. Maaaring siya ang maging susunod na Heavenly Demon. Napangiti si Rabin. Ang First Young Master ang magiging Heavenly Demon. Umiling si Paso. Hindi yun ang nakikita ko. Umakyat na si Magok sa posisyon ng Master ng Nirvana Pavilion. Kitang-kita naman na hinuhubog siya ng Heavenly Demon bilang tagapagmana. Natawa si Rabin. Matagal ka nang nasa hangganan. Naging mapurol na ang pananaw mo. Hindi ganoon ang sitwasyon. Binigyan lamang si Magok ng ibang posisyon dahil ang nakatatandang kapatid niya ang magiging Heavenly Demon. Parang sinasabi lamang sa kanya na dapat na siyang makontento sa pwestong iyon. Napaisip si Paso. Maaaring tama ka. Nakakalungkot lamang na hindi ko makikilala ang First Young Master matapos maglakbay ng napakalayo. Tiningnan niya si Rabin. Bakit mo siya sinusuportahan ng ganoon kat hindi? Agad sumagot ang demonic Buddha. Dahil siya ang magiging tagapagmana. Iyan ang pakiramdam ko. Kumunat ang noo ni Paso. Kilala niya ang kaibigan. Hindi ito kailanman gumagawa ng mahahalagang desisyon batay lamang sa kutob. Ibig sabihin, may alam si Rabin na ayaw nitong sabihin. Parang wala silang pagkakaibigan sa sandaling iyon. Nagbabalas si Rabin. Huwag kang gagawa ng padalos-dalos na bagay. Maraming matang nakatingin sa iyo rito. Nagkunwaring walang alam si Paso. Ano ang ibig mong sabihin? Tinitigan siya ng demonic Buddha. Pagkatapos ay nagtanong, bakit hindi ka pa umaalis sa kulto? Napataas ang kilay ni Paso. Pinalalayas mo na ba ako dahil tapos na ang pakay mo? Umiling si Rabin. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ipinaliwanag ni Rabin na ang isang bisita ay dapat tahimik na umalis kapag tapos na siyang bumisita, sa halip na damumi pa sa silid tulugan ng may-ari ng bahay. Natawa si Paso. Parang napagkamalan mo yata ako bilang taong gumawa ng kalat. Umiling si Rabin. Bilang kaibigan, bibigyan kita ng payo. Huwag ka nang manggulo pa ng walang dahilan. Bumalik ka na lang sa Sky Heaven Cult. Nagulat si Paso nang marinig iyon. Sa buong panahon ng kanilang pagkakakilala, palagi silang nagpakita ng paggalang sa isa't isa at nagkunwaring magkaibigan. Hindi niya inasahang diretsahang palalayasin siya ng demonic Buddha. Seryoso siyang tumingin kay Rabin. Ako ba ay isang tao na dapat dumarating kapag tinatawag at umaalis kapag pinapaalis? Hindi natinag si Rabin. Hindi ba ganoon naman talaga ang sitwasyon natin? Nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang sino man sa kanila ang gustong umatras. Biglang tumawa si Rabin. Nagbibiro lang ako. Kailangan mo bang masaktan sa bawat biro? Nakangiti niyang sinabi. Masyado ka nang matagal sa hangganan kaya nawalan ka na ng sense of humor. Manatili ka rito at mag-enjoy. Pwede tayong maglaro habang buhay. Nakisabay si Paso sa kanyang palabas. Tama ka, ang walang katapusang buhangin at bagyo sa hangganan ay nakapagpapalungkot ng tao. Iminungkahi ni Rabin na uminom sila sa mas maayos na lugar. Tinanggap iyon ni Paso. Pagkaalis ni Rabin, agad siyang lumingon sa kanyang tagapayo. Ano sa tingin mo?
Walang pag-aatubiling sumagot ang lalaki. Balisa si Rabin. Malamang napansin niya na balak nating makipag-alyansa kay Mogok. Kumunat ang noo ni Paso. Ganito ba talaga kahalaga ang pakikipag-alyansa kay Mogok? Tumango ang tagapayo. Labis siyang nag-iingat kay Mogok. Hindi niya ito minamaliit. At iyan ang dahilan kung bakit siya kinakabahan. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Paso. Napabuntong hininga ang tagapayo. Subukan mong mag-isip mag-isa. Huwag mo namang ipasa sa akin ang lahat. Nagreklamo si Paso. Nakataya rito ang kaligtasan ko at ng buong kulto. Huwag kang maging mademo sa payo. Itinaas ng tagapayo ang kanyang mga tanikala. Parang ipinapakitang siya ang tunay na kawawa sa kanilang dalawa. Nang makita iyon, muli siyang dinala ni Paso sa paborito niyang mundo. Agad gumanda ang pakiramdam ng lalaki. Ginamit ni Paso ang susi upang tanggalin ang kanyang mga tanikala. Bakit mo ba gustong-gusto ang lugar na ito? Tanong niya. Agad sumama ang mukha ng tagapayo. Gusto mo bang ikaw naman ang nakagapos buong araw? Pwede tayong magpalit. Agad tumanggi si Paso. Nagpatuloy ang tagapayo. Gagawin ni Rabin ang lahat para hilahin tayo pabalik. At malamang gagamitin niya ang Heavenly Demon bilang panlaban. Ano naman ang magagawa natin? Tanong ni Paso. Ito ang pagkakataon natin para magkaroon ng matibay na pwesto sa Central Plains. Puntahan mo si Mogok, at itanong mo kung paano tayo mananatili rito. Bibigyan kanya ng paraan. Napakunot noo si Paso. Hindi mo ba alam ang paraan? Hindi mahalaga iyon. Ang mahalaga ay magbigay ka muna ng regalo kay Mogok bago mo kunin ang sagot. Natigilan si Paso. Kailangan ba talaga nating kumapit sa kanya ng ganito? Tumitig ang tagapayo sa kanya. May iba ka pa bang masasandalan? Wala agad na isagot si Paso. Alam niyang tama ang lalaki. Kinamumuhian siya ng Heavenly Demon. Ang First Young Master naman ay suportado ng Demonic Buddha at ng iba pang Demon Supremes. Tanging si Qianpo lamang ang hayagang kumampi kay Mogok. Ang iba ay neutral o kampi sa First Young Master. Pwede ka namang manatili sa hangganan habang buhay. Darating kapag tinatawag. Aalis kapag pinapaalis, at mabubuhay ng komportable. Naningkit ang mga mata ni Paso. Huwag mong hamunin ang aking pagmamataas. Umiling ang tagapayo. Ang paraan para manalo ay simple, mamili ka ng tama, at maniwala ka hanggang sa huli. Napakadali pakinggan, pero napakahirap gawin. Ang mga talunan ay hindi kailanman nauunawaan na iyan lang ang sikreto ng tagumpay. Naiinis nang sumagot si Paso. Tama na ang leksyon. Walang pakialam ang tagapayo. Kung hindi mo kayang sundin ang prinsipyong iyon, umalis na lang tayo rito gaya ng mungkahi ni Rabin. Lalo pang nainas si Paso. Ayoko namang ibigay kay Mogok ang lahat ng pag-aari ko. Sayang, hanggang ngayon pinagsisisihan ko pa rin ang pagbibigay sa kanya ng space-time transference illusion art. Hindi nga ako nakatulog kagabi dahil doon. Malamig ang tingin ng tagapayo. Hindi ka nakatulog dahil makitid ang isip mo at sakam ka. Natigilan si Paso. Tumitig siya sa mata ng tagapayo at nanahimik. Sobrang nakakainis ng lalaking ito. Pakiramdam niya ay mas masakit pa ang mga salita nito kaysa sa mga sinabi ni Rabin. Ngunit sa kakaibang paraan, nakaramdam siya ng ginhawa. Sa lahat ng tao sa mundo, si Paso ang pinakamahusay sa pagtatago ng kanyang tunay na pagkatao. Ngunit ang kanyang tagapayo lamang ang nakakakita sa kanya kung sino talaga siya. Napaisip si Paso, baka iyon ang dahilan kung bakit nakakaramdam siya ng kakaibang pagkakalapit sa lalaki. Napabuntong hininga siya, hindi ko naman pwedeng ipamigay na lang ang lahat ng aking mga kayamanan. Sumagot ang tagapayo, kung napili mo na ang iyong panig, maniwala ka rito hanggang dulo. Ibigay mo ang lahat kung kinakailangan. Nainas si Paso. Lahat ng kayamanan ko ay mahalaga. Ayokong may mapunta kay Mogok. Walang emosyon sa mukha ng tagapayo. Kung ganoon, bumalik ka na lang sa kulto. Umupo ka sa harap ng banal na relikya. Panasan mo ang alikabok nito. At maglaro ka na lang ng mga dokumento. Iyan ang pinakabagay sa iyo bilang cult leader. Namilog ang mata ni Paso. Itatayo ko ang punong himpilan ng Sky Heaven Cult sa Central Plains. Ako mismo ang makakatupad sa bagay na hindi nagawa ng mga naunang cult leader. Matagal siyang tinitigan ng tagapayo. Pagkatapos ay nagsalita ito, malamang hindi mangyayari iyon. Agad nainas si Paso. Inaasahan niyang mumurahin siya ng lalaki gaya ng dati.
pero ang simpleng sagot na iyon ang mas lalong nakairita sa kanya. Lumipat ang eksena sa demonic village. Masayang sinalubong ng may-ari ng tavern si Mogok. Young Master, maligayang pagdating. Umupo si Mogok at ngumiti. Naparito ako dahil gutom na gutom ako. Mas lalong lumiwanag ang mukha ng may-ari. Ihahanda ko agad ang lahat ng paborito ninyo. At sisiguraduhin kung masarap ang bawat putahe. Bago tuluyang umalis, bigla siyang huminto. Lumingon siya kay Mogok. Young Master, may tanong sana ako. Tumango si Mogok. Itanong mo. Naging seryoso ang mukha ng may-ari. Bakit po ba palagi kayong dito kumakain? Marami namang mas magagandang tavern kaysa rito. Napangiti si Mogok. Hanggang ngayon hindi mo pa rin alam. Kinabahan ang may-ari. Pakisabi po. Sumandal si Mogok at nagsimulang magbilang. Masarap ang alak dito. Masarap ang pagkain. Maganda ang kapaligiran. At palagi ninyong inihahanda ang gusto ko kahit hindi ko sabihin. Pagkatapos ay ngumiti siya. At medyo gwapo rin ang may-ari. Kailangan ko pa ba ng ibang dahilan? Agad na pangiti ang may-ari. Halatang natuwa siya. Sisiguraduhin kong mas masarap pa ang pagkain ninyo ngayon. Masaya siyang umalis. Pinanood siya ni Mogok habang papalayo. Alam niyang hindi mauunawaan ng lalaki kung gaano kahalaga ang lugar na ito para sa kanya. Ang demonic village ang pundasyon ng demonic path na balak niyang itatag. Sa kanyang isip, mas mahalaga pa ang lugar na ito kaysa sa 8 Demon Supremes. Mas mahalaga pa kaysa sa kasalukuyang Sky Heaven Cult Leader. Napabuntong hininga siya. Alam niyang hindi siya kailanman magiging iba sa mga Demon Supreme. Kapag nakalimutan niya ang tunay na dahilan ng kanyang paglalakbay, maaari rin siyang maging katulad nila. Sa sandaling iyon, isang malakas na sigaw ang umalingaw sa ibaba. Agad siyang tumingin. Isang matabang kalbong lalaki na may baluktot na ngipin ang sumisigaw sa isang tao. Ano, nakatingin ka ba sa akin? Takot na sumagot ang lalaki. Hindi po, hindi ako nakatingin. Ngumisi ang matabang lalaki. Sinungaling kang hayop. Agad niya itong sinampal ng napakalakas. Napaatras ang lalaki. Tumakbo ang asawa nito at nakiusap. Pakiusap, tama na. Itinulak siya ng malaking lalaki. Bumagsak ang babae sa lupa. Agad tumakbo ang kanyang anak. Ina, niyakap ng bata ang umiiyak na babae. Nang makita iyon, lalo pang nenas ang matabang lalaki. Tumigil ka sa pag-iyak. Itinaas niya ang kamay na para bang sasaktan din ang bata. Agad hamarang ang ama. Pakiusap. Ngunit bago pa siya makagalaw, isang napakalakas na suntok ang tumama sa tiyan ng malaking lalaki. Lumipad ito ng ilang metro. Malakas itong bumagsak sa lupa. Natulala ang ama. Natulala rin ang kanyang asawa. Paano mo nagawa iyon? Tanong ng babae. Napailing ang lalaki. Hindi ko alam. Samantala, puno ng paghanga ang mata ng bata habang nakatingin sa kanyang ama. Para sa kanya, ang kanyang ama ang nagtaboy sa halimaw. Agad nagpasya ang mag-anak na umalis. Ngunit habang papalayo sila, bumangon ang malaking lalaki habang sumisigaw. Hanapin ninyo siya. Papatayin ko silang lahat. Ang babae, ang bata, lahat sila. Sinunggaban niya ang isang tao sa paligid. Sino sila? Walang makasagot. Isang boses ang biglang narinig. Kailangan ba talagang umabot sa ganito? Agad napalingon ang lahat. Nakataas ang kamay ni Mogok. Siya ang nagsalita. Dahil lang ba nagkatitigan kayo? Sasaktan mo ang buong pamilya. Sinaktan mo pa ang ama sa harap ng kanyang anak. Galit na tumingin ang matabang lalaki. Ikaw pala, brat, si Mogok pala ang nagpadala sa kanya pal-iPad kanina. Kung direkta niyang pinigilan ang lalaki noon. Habang buhay sanang maaalala ng bata ang eksenang binubugbog ang kanyang ama at ina. Kaya sa halip, ginawa niyang magmukhang bayani ang ama sa mata ng kanyang anak. Kalmadong nagsalita si Mogok. Isang suntok lang ang natanggap mo. Pero gusto mong patayin ang buong pamilya. Kailangan mo ba talagang palakihin ang gulo ng ganito? Nagngit-ngit ang matabang lalaki. Bumaba ka rito. Ikaw ang mamamatay kapalit nila. Tumayo si Mogok. Balak ko naman talagang bumaba. Tumalon siya mula sa balkonahe. Pagkalapag pa lamang niya sa lupa. Agad sumugod ang malaking lalaki at sumuntok. Ngunit sa paningin ni Mogok, napakabagal ng galaw nito. Parang nakikita niya ang bawat galaw nito ng malinaw. Madali siyang umiwas sa suntok. Sabay hawak sa braso ng lalaki. Crack! Isang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw. Nabali ang braso ng malaking lalaki.
Agad itong napasigaw. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata dahil sa matinding sakit. Kalmadong nagsalita si Mogok. Hindi naman dapat umabot sa ganito ang lahat. Habang sumisigaw ang lalaki, nagpatuloy siya. Ang simpleng pagtitigan ay hindi dahilan para manakit ng tao. Ang makatanggap ng isang suntok ay hindi dahilan para patayin ang isang buong pamilya. At ang paglalasing ay hindi dahilan para mawala ang iyong pagkatao. Tumingin siya sa lalaki. Sabihin mo nga sa akin. Bakit mo hinayaang umabot sa ganito? Lalong nainas ang lalaki. Bigla siyang bumunot ng patalim gamit ang kabilang kamay. Agad niya itong iwinasiwas kay Mogok. Ngunit madali itong naiwasan ni Mogok. Sa isang iglap ay nasa harapan na siya nito. Boom! Isang suntok ang tumama sa tiyan ng lalaki. Lumipad muli ang malaking katawan nito. Kahit paano ay nagawa nitong makabawi ng balanse. Ngunit bago pa ito makakilos. Yuk! Bumulwak ang napakaraming dugo mula sa kanyang bibig. Natulala ang lahat ng nakasaksi. Eksakto sa sandaling iyon, dumating ang mga investigador ng Nirvana Pavilion. Agad nilang nakilala ang kanilang Pavilion Master. Lumuhad sila. Pavilion Master, ano po ang nangyari? Itinuro ni Mogok ang dagwang lalaki. Dalhin ninyo siya sa Nirvana Pavilion. Imbestigahan ninyo ang lahat ng krimen na ginawa niya hanggang ngayon. Wala kayong palalampasan kahit isa. Sabay-sabay silang yumuko. Susundin po. Agad nilang kinaladkad ang sugatang lalaki. Matapos silang umalis, bumaling si Mogok sa mga tao sa paligid. Malakas siyang nagsalita upang marinig ng lahat. Walang batas sa banal na kulto na nagsasabing maaaring gumawa ng kalupitan ang mga demonic martial artist nang walang kaparusahan. Natahimik ang buong lugar. Ipinagpatuloy niya, kung may makita kayong martial artist na gumagawa ng ganitong uri ng kasamaan, isumbong ninyo agad sa sangay ng Nirvana Pavilion. Pagkatapos ng kanyang mga salita, sumabog sa sigawan ang buong lugar. Natuwa ang mga tao, marami ang nagpalakpakan, marami ang nagsigawan sa tuwa. Ngumiti si Mogok at naglakad pabalik sa tavern. Ngunit bago siya makapasok, isang pamilyar na boses ang pumihil sa kanya. Talaga bang seryoso ka sa sinabi mo? Bahagyang nagulat si Mogok. Agad siyang lumingon. Nakita niya si Numpaso, ang Sky Heaven cult leader. Nakatingin ito sa kanya ng may interes. Talaga bang naniniwala ka, tanong ni Paso, na hindi dapat ituring ng mga demonic martial artist na normal lamang ang paggawa ng kasamaan?